Tulala at halos hindi po makapagsalita ang ibang mga dilawan ngayon mga kababayan dahil sa haba-haba ng awayan ng magkatunggaling politiko ng mga Duterte at mga Robredo ay ngayon mga kababayan ay nagkita na po ang dalawang magkalaban. Nag-meeting po mga kababayan si VP Inday Sara Duterte at si Leni Robredo. At halos hindi po makapaniwala itong mga hardcore dilaw mga kababayan dahil bakit sila nagkita? Meron nga bang namumuong alyansa? Why not coconut, di ba? Di ba mahilig naman sa taktikang itong kalaban ni VP Sara Duterte ngayon ng mga Marcos? Oh, yung gagamitin nila ang kalaban ng kalaban nila para atakihin. Oh, si Sara, tayo lang ang marunong, oh. Kaya ito si VP Sara Duterte mga kababayan, bumisita sa bahay ni Leni Robredo. Pero ang talagang purpose ng mga kababayan ay nagpunta siya doon sa parang fiesta o ganyan. Isang event sa Naga, o nag-sidebit lang siya kay mga kababayan na pagbisita kay Lutang. Wag na muna natin tawaging Lutang. Oh, Leni na muna. Oh, naki-sidebit na siya na pagbisita kay Leni. Oh, marami po tumaas ang kilay mga kababayan. Pati na itong hardcore na tagapagsalita ni Leni na si Barry na basa ang bunganga dati mga kababayan. Ngayon, parang yelong natutunaw. Dahil hanggang ngayon, hindi nasisink in sa kanyang utak mga kababayan kung bakit nangyari ang naturang meeting. Panoorin po natin. Okay, as we were just saying, Vice President Sara Duterte was seen in Naga City and had a meeting with her predecessor, former Vice President Leni Robredo. This has been confirmed. Let's try and get more details on that visit. Pati ang dilawan na mga kababayan ng News 5 reporter parang Shakira, o shock na shock mga kababayan. We have on the line Attorney Barry Gutierrez. Good evening, Attorney Gutierrez. Can you hear me okay? Barry! Oh, Good Barry, evening. kumusta? Hello. Balita natin, hindi ka daw nakatulog, Barry, sa pagbisita ni VP Sara. Attorney Gutierrez, you sound like you're very chirpy today. Chirpy! Maraming ganap. Oh, napatawa na lang sila. Marami nagtatanong tungkol sa ano nangyari dun sa isang usapan na... Yeah. Anyari? The enemy of my enemy is my friend, diba? Oh, akala siguro ng mga ngag-ngag mga kababayan, sila lang ang marunong niyan. Pes! Oh, eto mga kababayan, etong si Leni, never yan kakampi siguro kay BBM ba? Dahil matindi yung pinagsasabi niya laban kay BBM, di ba? O at least, mayroon siyang paninindigan mga kababayan. Pero itong kay Sara, wala naman siguro silang masamang tinapay dati ni Leni. Kung mayroon man, hindi masyadong grabe. Hindi katulad nung relasyon ni Leni at saka ni Digong. Oh. Kaya ito ngayon mga kababayan, sa tingin natin ideya ito ni Sara para guluhin ang utak ng kalaban mga kababayan, pati ang mga dilawan. Oh. At lalong-lalo na ang utak ni Ngag-Ngag. Oh. Good to have you on the show Oh, again. napatawa na sila. It's been a while. Oo nga eh. So Yeah. what's happening? Ano na? Ano na? The short answer is, si VP Sara was there in Naga, apparently, to attend the Peña Francia Festival. Oh, While she was there, fiesta. she dropped by VP Leni's house and they had a conversation about personal, not political matters. And that's it. Attorney naman you know we Libre want ba yun? more than that. Ah, wala daw politika, personal lang daw. Oh. First of all, we didn't even realize they were on speaking terms. Who initiated this visit? Right. Well, si VP Leni learned that si VP Sara was dropping by her house literally minutes before they arrived. Oh, minutes before they arrive. Pero pwede mo naman tanggihan, di ba? Oh, not unless gusto mo talaga. Oh, lalong-lalo na madalian. Di ba, ginawa na yan ni dating Pangulong Digong dati kay Chris Aquino. Oh, bisita-bisita sa Davao. Oh, sige. Tapos si Chris Aquino ready na ikutin si Digong. Tapos biglang ininjan ni Duterte, mga kababayan, si Chris Aquino. Kawawa. Oh. Kaya ito sila ni mga kababayan, pwede naman siya mag-refuse. Oh. Pero, tinanggap pa rin at nag-usap ng isang oras mga So, kababayan. tinawagan siya na, pupunta si VP Sara sa bahay niyo. And, siyempre, anong gagawin mo, di ba? So, di ba, she received si VP Sara and, they had a conversation which lasted for around an hour. Hoy, in fairness ha, yang si Leni dati,
yung nagpunta sa Davao, pinuntahan din si VP Sara. Oh, mayor pa lang si Sara noon. Oh, tingnan mo ang ngiti ni Lenny, ah. Oh. Diba? So wag niyo sabihin walang karapatan si Sara na gumanti din sa pagbisita kay kay Lenny. Alam na natin na Liberal Party itong si Lenny Robredo nung pumunta siya sa Davao, tapos si dating Pangulong Digong, kalaban niya sa partido o kalaban ni Panot, kalaban ni Marojas na tumakbong presidente sa mga oras na yan mga kababayan, sa mga panahong iyan mga kababayan. So ngayon, kung si Sara naman ang gaganti na bibisita kay Lenny, bawal. Kaya no choice mo si Lenny mga kababayan. Kahit pa'y mapagmukhang, ano na ba to? Baka Duterte na ba ako? Ganyan. At least, ngayon mga kababayan, litong-lito na naman ang mga kalaban. Lalo na ang mga ngag-ngag mga kababayan. Siguro nagwawala na naman ngayon si Admiral. Wait, sorry. So Hindi na magsalita ang reporter na Dilawan. This was sprung on VP Robredo. She was surprised by the visit then. Yeah, she was. Okay. Bulaga. But Ganyan. nevertheless, she accepted the visit. Could you tell us more about what they talked about? I know you said it's Nevertheless, she accepted the visit. Pwede naman tanggihan, di ba? not Pero political, bakit but inaccept? You can imagine the reason we're all keen to know more details is because the optics of it is quite interesting. Interesting. Yeah, actually, I think this is all about the optics. But as far as I know, I wasn't there. So si VP Lenny told me that their conversation was mostly kumustahan, di ba? Kumusta? Kumusta? Yung pamilya, etc. And that they did not talk about anything. Yung mga Mexican mga kababayan, yung kumusta nila. Kumuestas? Ganyan. Parang kumusta rin. na political in nature. So, but beyond that, I don't know. Kasi kinuwento lang din naman niya sa akin. VP Robredo yung nagkwento po sa inyo, attorney. Yes. And what was her feedback about the meeting? What did you think about it? In fairness, ito si Lenny, tahimik lang. Wala na siya, hindi na siya umimik talaga makabay sa national politics. Well, more than anything else, feeling ko, she was surprised. Nagulat siya na bigla siyang pinuntahan, di ba? And as I was saying, nalaman na lang niya na pupuntahan siya on the way na sa bahay nila. Di ba? But then, Anong ibinakain niyo kay Sara? Spaghetti? sabi naman niya, Siguraduhin niyo lang na may ketchup yan. Maraming sauce. relatively pleasant conversation. Mm. Politics didn't come into the picture. So, I suppose, mas Liar! Pwede bang hindi ba usap ng politics? Dalawang politicians? dating mga panggaan in public, hindi nila pag-usapan. And they focus Not that you know of. more on kumustahan sa isa't isa. Kumuestas? Sabi I niya, think baka it's may the first time commonality they've na actually yung seen each other in, I think it's Mayroon talagang commonality. Pareho sila ng the kalaban. first time we've actually met since 2016. In Yan na. That's why. Pinakain sa karinderya mga kababayan. Diyan kasi kumakain si VP Sara mga kababayan, for your information, after lunch yung lunchtime. Nagpapabili lang kung hindi pumupunta dyan sa karinderya dahil napapalibutan ng pagkainan mga karinderya, mga ordinary turo-turo lang. Diyan kumakain si Sara. Hindi kagaya ng iba mga kababayan na mayroon pang mga chef sa kanilang mga opisina talaga. Eto turo-turo lang. Pagbisita ni Lenny, pinakain sa turo-turo. It's a bit of a shock to all of us. I was just telling Senator Bato de la Rosa that if I recall correctly, it was Vice President Sara Duterte who once called former VP Robredo the fake Vice President. The fake right? VP. Tayo naman siguro lahat, 'di ba? Tinawag si Lutang na fake VP dati. Pero gayon pa man mga kababayan, sabi ng Korte Suprema hindi daw, wala na. Yes. Yeah, that's why. So it's a big jump from that. In fairness, ang sabi ni Sara kaya ang tawag sa iyo ng mga tao ay fake VP. Tawag sa iyo ng mga tao. To suddenly go into her house for a social visit. So we're hoping someone can fill in the blanks for us there. Bahala na kayo Well, mag-isip. you should probably, the person to ask would probably be si VP Sara mismo kasi she was the one who initiated the visit. She was the one. VP Lenny was simply being a
good host, di ba? Sinabi, pupunta siya sa bahay, and especially during Peña Francia, sanay siya naman na nag-receive ng mga bisita na who are in Naga for the festival. So, regardless of whatever personal political history they might have, Walang mali siya, mga kababayan ha. Walang mali siya. papunta lang kami sa bahay mo, di ba, she received them, and sabi naman niya sa akin, they had a fairly pleasant conversation Oh, pleasant! Maganda daw ang conversation, mga kababayan. sa bahay. Sabi namin baka kasi may commonality na sila, no? Meron talaga. Kalaban nila pareho. Yung budget ng OVP, inihahambing na dun sa budget ni VP Robredo nung panahon niya na 700 million nung last year ni VP Robredo. Oh. Ano masasabi niya dito, mga kababayan? Na sa tingin natin hindi naman tayo tinatanong Talagang ideya yan ni Sara para windangin, lituhin ang kanilang mga kalaban. Lalo lang, primary na enemy ni Sara ngayon, mga tambaluslos dyan, mga ngag-ngag dyan. Anong masasabi niya dito? Post your comments below.